afternoon, good morning, good day. Welcome back sa ating podcast. For today's episode, ang pag-uusapan natin ay ang pakikipaglaban ng aming isang kaibigan sa cancer. Hey. Good afternoon. Once again, we are graced with our new guest, si Ate Charito. She is one of my mentor, my friend also, way back nung nasa MetLife ako. Marami na siyang naiambag sa buhay ko, lalo yung mga wisdom na naikukwento ko sa inyo minsan. Siya yung kinukwento ko na si Ate Charito, na ate ko dito. So today, she will be sharing yung kanyang journey regarding doon sa pagkakaroon niya ng cancer. Kahit ako, nagulat talaga ako. Casual niyang sinabi sa akin habang nagkukwentuhan kami. So from there, hindi ko na nakalimutan yung moment na yun. Kasi syempre may mga manonood tayo or mga kaibigan tayo na may pinagdadaanan, hindi man sa kanila, yung mga kamag-anak nila or kaibigan nila, at least somehow, may maririnig sila kung ano ba ang pinagdadaanan ng may ganoon. Ano yung dapat na gawin mo, unahin mo, isipin mo, lalo na mentally. So, maririnig natin yung kay Ate Charito. Ate, welcome sa aming podcast. Salamat po sa pagpapaunlak ninyo. Maraming salamat din sa pagkakataon. Everything happens for a reason kasi, Yes, diba? So, definitely. kailangan lang talaga i-embrace. So, we can move forward. Di ba nabanggit mo, it was only last year, March, nung na-diagnose ka? Last year. Okay, like, in a normal day, pwede bang ibalik mo kami doon sa eksena na yun na ano yung ginagawa mo nung mga oras na yun, nung nalaman mo na meron ka? Ano yung, may sumakit ba? Series of pain na ba? Tsaka mo na-realize na ipatingin? Paano po yun? Mahaba ang tolerance ko sa pain. At maaari ayokong pumupunta saan. Ayoko minom kasi ng gamot. Oh. Ngayon, napapansin ko na may biglang atake ng pain sa tiyan na sabi ko ibang level. Masyadong mataas na yata yung level na yun. Na yung mapapatigil ka, mapapayuko ka sa parang hanggang sa mawala yung sakit. Pero hindi pa rin ako nagpa-check up. Anong petsa yon? Anong buwan? Kasi parang dyan ako unang nagpunta dun sa doktor. 2023, like mga November, December, nararamdaman ko na yung biglang pasumpong-sumpong na extreme pain. Pero hindi lang kasi yun ang kasabay. Mas ininda ko yung sakit nung sa likod, sa braso, tsaka hanggang dito sa siko. Meron pala ako na dito sa cervical spine. Masakit na dito pala siya nanggagaling yung pain na yung from back. Tapos bumababa na siya hanggang sa siko. Kaya sa ortho ko unang nagpa-check up. Hindi ko yung somewhere dito sa stomach, no. Pwesa rin akong pumunta doon sa ortho nung nakapanood ako sa YouTube kasi about doon sa whiplash. Okay. Whiplash yung kasi bago ko nag-aral na mag-drive, yung unang drive ko, na pagkakuha ko ng lisensya, nabunggo ako sa truck na nakaparada. Oh. So ngayon, yung alam mo yung naramdaman mo na gano'n. Sabi ko, doon ko na-experience. Kaya pala mayroong nilalagyan ng brace dito, diba? Neck brace. Naramdaman ko talagang parang gumanin yung neck ko eh. Mm-mm. Pero hindi rin ako dinala sa doktor, hindi ako nagpa-doktor. Yung effect pala ng whiplash is mararamdaman mo siya after many years. Kaya nung pumunta ako dun sa Cairo, nakita niya si Gadget, sabi niya meron kang problema dun sa 3, 4, 5, 6 na cervical spine. Meron bang effect yung whiplash? Sabi niya, oo. So hindi ko pwede siyang galawin. Kailangan munang magpa-x-ray. Kaya nung nagpa-x-ray, doon nakita na dapat may curve yung neck natin, diba? So medyo straight na siya. Doon niya natanong na, kamusta yung pagdodumi mo? Sabi ko, okay, kasi kung ilang beses ako kumain, yun lang din ang yung beses ng pagdumi ko. So, di ba, yun ang idea natin kasi yun yung naririnig natin na, oy, maganda yung metabolismo, mabilis. Tapos, ang sabi niya sa akin, hindi normal yun. Ang 3 beses daw, alarming na nga daw eh. So, sabi niya, magpa-check ka sa gastro. Ang tinanong pala ng doktor, meron ka bang napansin na dugo dun sa pupo mo? Yeah. Sabi ko, wala akong napansin kasi hindi ko naman tinitignan. Kaya simula nun, after nun, sa tuwing laging titignan ko. Meron nga nung tinitingnan mo na meron. Oo, meron pala. Kasi hindi ko naman Sabi naman nung gastro, oo, hindi nga normal. Tapos may chinek niya, sabi ko, baka makuha lang sa, alam mo yun, sa ganun. Sabi niya, hindi, sige. Kasi nung sinabi niya na kailangan ko daw magpa-colonoscopy. Yung marinig ko lang yung colonoscopy, parang hindi ko, ano yun? Actually,
Bakit po kayo natanong nung doktor? Kasi parang hindi naman I think yung doon yung pinapa-check up nyo. Pero ano yung na-mention nyo? Connection. Kaya niya, tungkol Oo. dun sa bowel Oo. movement. Sinabi ko sa kanya kasi merong extreme na biglang parang sumusumpong lang na sumasakit. Tapos, alam mo yung pipindutin niya Yeah. yung somewhere dun sa chan mo, diba? Tapos sinabi niya, yun, so yun kagad ang inano niya sa akin na Ano? magpa-colonoscopy. May family history kami sa amin, both side ng cancer. Kailangan mo magpa-colonoscopy. Kumbaga parang medyo hesitant. Kung hanggang sa sinabi niya na, sige, huwag kang magpa-colonoscopy dahil dyan sa nararamdaman mo. Dahil sa age mo na lang. It's Yeah. like, huwag mong isipin na dahil may sakit. Kung hindi dahil sa age mo, it's time kasi na para nagpaparoutine routine colonoscopy na yung above 50. Basta sabi niya kasi, basta pag age ng 50, kailangan yun na routine yung colonoscopy. Pag may family history, it should start at age 40. Yun ang sabi. Ano ba? Okay. Overdue na ako for colonoscopy talaga. Ano po, dahil parang medyo tolerable pa yung pain sa inyo? Or parang medyo nagde-deny pa kayo na hindi naman, hindi ko kailangan? Hindi, kasi ang lolo ko namatay dahil sa colon cancer. Yung word na colonoscopy, akala mo parang, di ba, parang grabe na. Fast forward. So, Oo. nagpa-colonoscopy ka na. Oo. Kumayag ka na. After, Kailan sinabi sa'yo na yun yung big word na kinakatakutan natin? Yung gastro na nag-colonoscopy, di ba? Hindi niya sa akin sinabi na meron na ang sabi niya kagad sa akin, parang hindi niya siguro alam kung paano niya sasabihin sa akin. Kailangan kitang i-refer, kailangan mo ng mahabang care and moral support. Okay. Kumbaga, sinugarcoat ka pa. Oo. Sabi ko, sandali, bakit kailangan ng long-term care and moral, bakit kailangan moral support, di ba? So, Actually, the long-term care is scary na, di ba? yung moral support pa kaya, di ba? Oo, yun. Siya na yung naghanap, busy na siya, imbis na harap niya ako to explain, busy siyang ihanap ako ng kung kanino niya ako doktor i-refer. Hindi ko narinig sa kanya na yung word na directly. Cancer, yeah. Basta sabi niya, kailangan kitang tapos hanggang sa nung sinabi niya na kailangan, ang next na magtumingin sa akin is yung oncology. Oh my God, ayan na. So, yung onco, yun na yung parang doon na nag-sync in na sa tali. Yun na yun. Oo. Kailangan ng specialista. Tapos onco, diba? Ano po yung tumatakbo sa isip ninyo? Nung nagkita na kami, matanong pa rin habang naghihintay, meron ako nakausap na Pilipina na yun ang doktor din. Magaling yung doktor, mabait. Tapos kaya nung napunta ko dun sa doktor, parang relax, di ba? Kino-comfort ka kagad na, kala mo matagal na kayong magkakilala pa. Ganun. Okay. Sabi niya, ito yung report mo, pero gusto ko marinig sa'yo kung ano yung sa akin daw. Yung report, depende dun sa tumitingin. Ang ginawa niya, though meron ng colonoscopy, ini-schedule pa muna niya ako sa PET scan. Okay. PET scan. Okay. Okay. So, yung PET scan, sabi niya, kasi doon natin talaga makikita actual kung nasaan, gaano kalaki. Kasi syempre, pag doon sa colonoscopy, parang hindi mo alam kung hanggang anong layo na yun kung nasaan diba? Basta ang nakita na lang kasi yung 90% na yun kasi yung laki niya While you're doing that, meron po kayong pinagsabihan sa family nyo or friends? Paano? Nung una, wala pa. Yung kumbaga yung husband ko lang kasi nandito din yung husband ko. Ayoko muna silang kasi di ba din, nag-alala. Tsaka lalo lang makakadagdag sa problema sa pressure ba sa di ba? Ano po yung pumasok sa isip nyo nung time na sinabi na yes, you have colon cancer? Hindi na ako yung hope na sana wala ang sa akin, ano yung totoo? Ano yung totoo? Tsaka hanggang kailan na lang? Ayun ang hanggang kailan na lang. Pero anong stage po yun nung time na sinabi sa inyo? 3 to 4. 3 to 4. Oh my gosh. Na. Dahil nag-work ako, doon ako sa park. Tapos doon ko pinapunta yung manager ko, tapos nagpaalam na ako. Kasi sabi ko, i-enjoy ko na lang yung natitirang araw ko, hindi ako magpapagamot. Yung support na nagawa pala is nung nalaman ko kasi kailangan di ba i-PET scan, nakatama-tama, nakaschedule kasi na mag-sisters bonding kami, magkapatid. Magkapatid, yeah. May 5, 6 kasi kami na na babae
So, merong nasa US, merong nasa Pinas, di ba? Tapos meron din dito. So, ang ano namin, mag-sisters bonding, nung wala pa, hindi pa alam yung, hindi pa ako nadadiagnose, nakaschedule na yon na mag-sisters bonding kami dito. Okay. So, lahat mag-fly dito kami. First time yon sa ano namin, na magsama-tama. Ngayon, ano ng buo. So, tama-tama, yung schedule ng PET scan, nandito na sila. Yung sasabihin na yung result ng PET scan, lahat ng kapatid ko nandun. Tama. Tapos ako, hindi na ako nagtanong. Sila na ang mga nagtanong ng mga tanong nila. Yeah. Kung hereditary ba iyon o ano. Kailan kayo nag-decide na, hindi, labanan ko to? Or may O, yun. nag-push So, pa? before pa ma-diagnose nito, nagkaroon din akong depression before eh. Cycle din kasi yung sa depression, no? Ngayon, dumating sa point na, di maganda to kasi para matatapos na lang yung hirap. You know? Parang nawalan na ng additional, parang nawalan ka ng reason to live. living. Parang ganun. Kasi feeling ko, nagawa ko na siguro lahat ng best ko. So, ano pa yung ano? Nung mga time na po na yun, Ano, malimit po ba kayo parang iniisip niyo ba siya ng iniisip palagi or normal naman yung parang ano yung pakiramdam niyo everyday na habang may ganyan kayong dinadala? Paano niyo siya dinadala sa araw-araw parang gano'n? Siguro mas malaki yung dinadala kong problema kaysa doon sa cancer eh. Parang, it's an easy way out na sa akin. Pero kumbaga andun yung blessing din kasi ng Diyos na pino-provide naman lahat ng support. Tulad nun, yung sa PET scan, nandyan lahat ng kapatid ko, parang gano'n, di ba? How about po yung asawa niyo po? Ano yung pakiramdam niya sa nalaman niya? Paano? Ano reaction ni Kuya? Very supportive naman din siya. So kumbaga, ano kailangan, ano decision ko, di sige, kung ano. Hindi, ibig sabihin, hindi naman yung, sige, Hindi po kayo nagtaka? ayaw mo na. Ina-expect ko sabihin ni Kuya, lumabang ka. Lalabanan natin. Uubusin ko lahat ng kayamanan ko para mapagaling ka. Meron ba ako narinig na gano'n sa dali? Wag natin, baka mag-away pa kayo, wag na. Hindi, ibig sabihin kasi ang sa kanya siguro dahil kilala lang din niya siguro nga ako na pag meron na ako na desisyonan, kahit anong gawin, wala namang makakapag oo. Kailangan ko munang maintindihan. Kasi syempre, doon sa colonoscopy, merong, kumbaga yung screenshot, iilang piraso lang yon na picture, kung ano yung mass. Kinalikot ko yung CD. Tinignan ko. Kumbaga, ano kanya. Tapos hanggang sa meron ako nakita doon na wala doon sa picture. Sabi ko parang, bakit wala ito? Parang mas grabe yun ang itsura nun kesa doon sa ano. Okay. Tapos kaya bumalik ako doon sa doktor. Sabi ko, ano tong ano na to? Kaya sabi niya, tinignan mo yung CD doon. Sabi ko, Tapos sabi niya, hindi, yan yung pinagkuha ng biopsy. Okay. So ngayon, that's why it's worse. Okay. So kaya nakikita ko yung kumbaga yung blood na lumalabas. Syempre nag-research, nagbabasa-basa din tayo dun sa ano. Kasi sabi ko, sige, second opinion. Kasi nung sinabi ko na dun sa family ko, ang ano nila, ako ready, pero sila hindi. Of course. Parang sa tingin ko, hindi ko na sila mako-convince na maging ready, di ba? So, pero ako, ayoko lang mag-ano dun sa medical point of view na solution. Kasi, meron ako, back of my mind, meron akong ibang solusyon na i-apply. Titignan ko kung mag-work na mag-trial and error. Nung nalaman ko yun, nung narinig ko yun, tapos yung sinabi niya, doon ako nag-decide, umuwi ng Pilipinas na para mag-second opinion. Kasi nung nandito, nabuksan nung asawa ko yung kay Doc Atoy. Sabi ko, hindi, kailangan ko first hand kasi hindi ako madaling maano dun sa sabi-sabi. Kaya sabi ko, sige, uwi tayo. So umuwi kami. So umattend kami ng health forum ni Doc Atoy. Pagdating doon, meron sinabi si Doc Atoy na naka-confirm nung nasa isip ko na pwedeng maging resulta doon sa copy na nakita ko. Dahil inopen, kaya sabi niya kasi nga hindi dapat kagad nagpapabiopsy kasi syempre na-open yung labas ng dugo napupunta sa bloodstream kagad, diba? Sabi niya, kailangan itatry muna na i-heal para tingnan kung mayroong effect without opening the mass. Yeah. Nung sinabi niya na gano'n, doon sa akin nag-confirm na talagang mabilis nga. Kasi once na nasa bloodstream, mabilis na talagang kakalat yun eh. Kaya nung doon sa PET scan nga pala, sabi ng doktor na meron ng konti doon sa lungs.
Kaya sabi niya nasa stage 4 na eh. Sabi niya may maliit na portion kasi from colon, yun ang lungs ang kasunod. Before pa sabihin ng doktor, nabigyan na ako ng idea nung tita ko na nurse na nasa US. Kaya kumbaga, napagduktong-duktong ko na sabi ko, oo nga, bibilis na nga ito. Kasi nga dahil nung na-biopsy, nag-open, kitang-kita ko yung proof na open na nandun. So, ibig sabihin, talagang mabilis kakalat na siya. Bago mag-colonoscopy, naka-arrive ako sa na iso-support ko kasi bago mag-chemo, isupport yung immune system. Kasi ang chemo, hindi lang naman yung bad cell ang inaatake niya, pati yung good eh. Good cell. Diba? So, nakafocus ako dun sa support ng immune system. Merong parte ng medical ang hindi ka approve. Kaya ka nag-seek nung alternative. Oo, kasi hindi naman to pero syempre kailangan pa rin ng diagnostic silang nakakapagbigay nun, diba? Hindi pwedeng walang basis, walang comparison. Kasi nararamdaman natin, syempre nasa insurance, kikita na yung movement ng hindi na doon service, kundi nagiging sales na para hindi maging biktima, 'di ba? Ayokong ilagay yung kumbaga sa buhay tapos wala naman saysay ang mansisi, 'di ba? Exactly. So yung magiging responsable ka, ikaw buhay mo yan. So ikaw dapat maging responsable. Whatever decision you make, huwag mong sabihin kasi ito dahil ito pinalo mo. Ikaw ang nag-decision na i-follow yun So ba't mo siya sisisihin, 'di ba? Before we proceed, yung parang may naisip kayo na you want to try your own method, kung ano yung naiisip nyo before. Would you mind sharing kung ano yung naisip nyo? Salamat sa Diyos talaga kasi kilala niya talaga tayo. Alam niya kung paano tawagin yung pansin natin. Minsan pag hindi tayo kasi nakukuha sa sabi, kakalabitin, hanggat ingungod-ngod na tayo, diba? So ngayon, alam niya na dahil hindi niya makuha yung pansin ko na alagaan natin yung templo niya kasi yung katawan natin, diba? That's the only way for us to stay here on earth, diba? Kasi pag espiritu lang tayo, illegal na yan. Diba? Diba? Aswang, diba? Illegal. Illegal na earth. Kasi nga, composed tayo ng body, soul, and spirit, diba? Yung spirit, kumbaga, okay, nabigyan na ng panahon. Yung soul, yung sarili, nabigyan na ng panahon. Yung body, ang hindi Which is iyon ang importante, diba? Okay, alam ko na kung bakit mo inalaw itong magkaroon ako ganito, tinatawag mo lang yung pansin ko na mag-focus naman ako sa body. Dahil dun sa pagkakataon, naging blessing kasi siya Kasi depende nga kasi kung paano natin tingnan ang bawat sitwasyon, diba, na nangyayari. Kahit na pangit yun, nakita ko yung magandang reason kung bakit na maipagpasalamat sa Diyos na okay, tinawag mo pansin ko, sige, now I will focus. So kaya dating hate na hate ko ang science, ngayon aral ko human anatomy para to understand kung ano yung binigay niya sa ating katawan, 'di ba, how it works. Ang kasunod kasi noon, nakapag-enroll ako sa yung rapid transformational therapies. Mas na-prepare ako for itong panahon na to na nagkaroon ako ng cancer. Dahil alam niya, kung hindi ako nakapag-aral noon at nalaman ko na meron akong cancer, sobrang paranoid na ako. Talagang magiging mabilis yun. Okay. Oo. Hindi ko kayang i-handle yon. Kasi nga, yung sumakit lang na may masakit ako nararamdaman dito sa sa breast ko, na ako parang mamamatay na ako, mamamatay na. Correct. Ganon. Nagpapanik ka na. Oo. Siguro bago dumating na ito, yun, nagkaroon ng opportunity na makapag-enroll ako dun sa yung hypnotherapy. Pinag-aralan ko siya. Tapos, dun ko rin na-realize na meron na pala akong sakit, hindi ko alam. Pero hindi pa yung cancer. Yeah. Na meron pa palang yung sakit na PMDD, yung premenstrual disorder. Na yung bago disorder? Hindi pa yun yung menopause? Yung merong parang hindi mo maintindihan na ang nagiging end result is suicidal. Nung may nagte-testify na kung ano yung mga nararamdaman na experience nila ng asawa niya, yata yung ba't parang meron ako nun. Hanggang sa nakita ko, meron pala akong ganito. Hindi ko alam. Kasi medyo serious disorder po yun Oo, na worldwide. Yeah. Pag natungkoy ko yung problema, half solved na para sa akin. Kasi ang focus ko parate dun sa solusyon. Kaya ako magsasuffer sa ganito mga sitwasyon kasi hindi ako aware. Right. Pero kasi once na aware ako, definitely, half-solved na para sa akin yun. Kumbaga parang ipakilala mo muna sa akin kung sinong kalabang ko para alam ko kung paano ko a-actionan. Oo, diba? Kaya awareness pa rin ang kung talagang solution na para maiwas natin yung sarili natin sa mga, alam mo yun, sa mga matitinding challenges ba? Yung mga struggle na dinadaanan natin.
Pero nabanggit mo rin na malaking parte nung nakatulong sa iyo is yung barley. Di ba? Oo, oo, oo. Ayun. Yun ang isa So, pang na tsempong-tsempo na-diagnose, 'di ba? oh, Tapos ay pagamot. Tapos biglang ayan, biglang yung kakilala ko na nagpunta dito, sinama ako doon kasi may event sila. Ginawa ko, o sige, support the immune system. Tsempo, attend ko ng webinar, may nag-testify na bata na nag-undergo ng, alam mo yung cancer sa may banda sa sa puwerta. Ayan, survey, ayan. Nag-testimony na iyon lang, tapos kinwento kung ano yung naging sitwasyon, yung itsura, ganito. Somewhat to convince me, parang pagkakataon na binigay na para to convince me na, oh, say I should try this, di ba? To okay. support. So, kaya iyon ang ginawa ko. Uminom ako ng barley sa help ng sa immune system. Di ba nabanggit mo, 8 times kang nag-chemotherapy? Oo, una, ang advice ng doktor, 6. 6, okay. Yung interval po nun, Every 2 weeks. Tapos nagtitake na kayo ng barley nun? Bago pa ako mag-chemo, lahat na nung nakasalubong ko na pang-boost ng yung Yun. stem cell, yung Ni-take sa nyo barley, na. saka yung kay Doc Atoy, yung sa PIPAR. Clarify lang natin ha, yung barley po, Ate Cha, is to strengthen immune system. Oo. Oo, tsaka kasi nakaka-inhibit siya ng cancer cell. Okay. Sige. So, Puntahan ko ngayon, na. Malapit dito sa amin ng farm, di ba? Dito sa amin ng farm. Puntahan ko oo, na mamaya. nasa inyo ang dyan Opo. galing yung New Zealand. Di ba naka-6 session ka? Oo. Gaano naman kahirap yun? Yung physically, ang hirap niya, di ba, yung chemotherapy? Anong pinagdadaanan ng nagki-chemotherapy? Ano yung ginagawa? Ano yung nangyayari sa katawan ng tao? And then, ano na rin po yung nangyayari sa mental mo? Medyo late na yung na-experience yung sinasabi nila na effect ng chemo. Kasi nga siguro dahil may support, 'di ba? May support ng yun dun sa barley. Una, kaya pang alam mo yun, kahit na the next day pwede pasok na ulit sa trabaho gano'n. So, yung dun sa third Gano'n agad? sa third na chemo is kasi depende yung ng mo. So yung sa third na chemo, parang doon ko nakita yung mayroong alam mo yun, nalalagay yung May hair. hair loss na po. Oo, kasi yun ang sabi nung doktor sa akin, sabi ko, mapapromise niya sa akin lahat na may solusyon kung ano man yung may mararamdaman ko. Ang hindi lang niya pwedeng i-guarantee sa akin na hindi mangyayari is yung paglagas ng buhok. Correct. Oo. So ngayon, kaya nung ganun ko naglalagay, sabi ko, it's happening. Ganun. Pero hindi rin siya na tuloy. Ginawa ko na, pinaikli ko na ng pinaikli. Kasi nga, imbis na kinakain ng buhok yung nutrients, at least yung nutrients na Galing. ko, mapunta na, magamit na ng immune system, di ba? Right. Hindi na punta sa buhok. Tama naman. Oo. Ang galing. So, yun ang inano ko. So, inumpisahan ko ng hindi ko na hinintay. Unti-unti ko para ma-adjust din yung mata ko na hindi kagad kalbo, diba? Pero nagpa-skinhead pa rin. Hindi dahil sa nalalagas, kundi gusto ko lang i-take yung opportunity ma-feel kung ano pakiramdaman ng itsura ng skinhead. Diba? Iba. Si ate. Okay, te. Sige, anong month yun na nagpa-skinhead ka na tipong hindi ganun yung dating sa'yo kasi alam mo nga multi-purpose yung ginagawa mo Pero nung time na Oo. Pero was there ever a time ba na parang somehow na feel mo sa sarili mo na inaatake ka pa rin na parang depression mo? Kasi syempre, tao ka pa rin Hindi naman 24/7 is strong ka. Syempre, somehow mag-sit in pa rin na minsan may doubt ka pa rin, may fear pa din. May inaatake ka pa ba rin ba ng ganon? Siguro nalibang ako kumaga hindi ko nabigyan masyado ng time na to dwell doon sa problema kasi nga naka-wired yung ko to sa solusyon diba? Kaya na-busy ako na magpakulay ng buhok. Nice. Magabuti. Kaya sa office, kasi di ba sabi, nakikimo ka, bawal di ba, kailangan sa bawal. Pero hindi, nagpunta ako sa salon. Hanggang pati yung mag-ayos, chinek pa sa owner kung pwede akong pagpakulay ng buhok. Kasi sabi ko, nag-undergo ako ng chemo. Sabi niya, tinanong mo na, doktor? Hindi. Kasi pag tinanong ko, baka hindi ako payagan, Exactly. diba? Pero sa office, hindi kasi alam Hindi ko kasi sinabi rin sa office kagad Kaya akala lang nila, nagpa-fashion statement ako. Kasi nga,
Every 2 weeks, iba itsura ko. Yeah. Nagpapasalamat ko dahil sa cancer, lumaya ako eh. During sa journey nyo, from the time na na-diagnose kayo and all, ano yung mga changes? Ano yung mga nabago like Bukod sa buhok. yan, bukod sa fashion statement nyo and all. So, like sa environment nyo, sa mga family nyo na nakakaalam, ayun yung mga nabago. Sa akin yung mas lalo ako nagkaroon ng lakas ng loob na alisin yung mga limiting belief. Kasi dati, pangarap ko ng dati, yung may umikli ang buhok ko, pero wala akong lakas ng loob. Diba? Exactly. Kasi baka ano sabihin, baka hindi bagay. Ang dami masyadong Naging concern. boulder siya. Kasi nga sabi ko, hindi ko alam kung hanggang kailan eh. Hindi ko alam kung may pagkakataon pa. So, edi habang nandyan pa, edi sige, itry ngayon lahat ng mga... Kaya nga tayo nag-guest natin na siya, di ba? Sabi niya, next time na lang. Nagulat na lang ako pagising ko, good morning. So, nagbago-isip natin. Ano ko kasi sabi ko, kailan pa? Sabi nga naman ko kapon, time is gold. Sabi ko, sige na nga. Sabi ko, parang kailan ko pa kasi haharapin, di ba? Na laging, kasi dati lagi, kailan ko pang mag-ready. O kailangan, hindi pa ako ready. Oo. Sabi ko, baka maunahan, di ba? So, sige, at least nalilive mo. Parang, di ba, yan na yung living eternally kung ano yung mai-transfer nyo, di ba? Parang yung iba, kahit na wala na dito, pero dahil nagsulat sila ng libro, Immortalized. na-immortal. Right. Eternally, they are alive, diba? As we speak now, ate, ano na yung current lagay ng cancer mo? Kasi di ba yung progression ang sabi 6 chemo. Pagkatapos ng chemo, surgery. Yung iba, una surgery bago chemo. Right. Tapos iba may radiation pa, di ba? Pero yung sa akin, ang ano nung doktor is chemo dahil sa laki, mas kailangan mapaliit muna bago siya i-surgery. Nung nakalima na, nagpa-PET scan ako ulit. Kasi nga siguro para ma-identify kung anong status, tsaka kung ready for surgery. Nung 5th, lumit na siya nag-half. Wow. Kasi 90%, di ba kumbaga yan, as in 90% ang coverage eh. So, 50% parang malaki yun. Oo, parang 4 point something yung laki niya, tapos naging 2 point something na lang. Natuwa din yung dahil nga maganda yung response sa ng chemo. Sabi niya, sige, i-extend pa natin ng another 6 yung chemo. Dun sa another 6, edi syempre nag-start na ulit chemo, hindi na muna surgery. Nung ika-8, colonoscopy ulit. To check kung ano na ulit yung actual na diba? Yung doon sa colonoscopy, pero kumbaga meron pang doon sa yung duktungan ng small intestine tsaka ng colon. Meron pa doon na parang itsurang nana o parang meron pa meron pa siyang pero yung mass na 'di ba 2 point something, wala na yung mass na yon. Dapat schedule na ng surgery. So, sabi ko, kung napaliit siya ng gano'n, napawala. So, ibig sabihin, nagwo-work ko ano yung ginawa, di ba? Kung ano yung naging system na sabi ko, baka kung itutuloy pa, kumbaga matotally heal. Kung ako matilin nang hindi puputulin. Kasi ang ko, baka pagputulin, syempre may panibagong pwedeng maging komplikasyon, di ba? Hindi ko naman sinasuggest na wag yung pero yung sa akin kasi lang, hindi ko lang siya inignore kasi meron akong ina-apply na iba pang modality to help me recover. So, kumbaga ginamit ko yung napag-aralan ko din na, alam mo yun, combine. Nagsa-self-study ka rin kasi. Oo, tsaka yung skill, di ba yung sabi ko na ako dun sa rapid transformational therapy. So, yun din, yun ang ina-apply ko. Ngayon, nandun ako sa process na baka itong January, dun ko rin magpapacheck up pa rin. Kasi nga, kailangan natin ng diagnostic, hindi lang yung feeling. Kasi sabi ko, kung ibe-base ko dun sa feeling, tsaka dun sa nakikita ko dun sa katawan ko, alam kong magaling na. Kasi hindi naman ganito yung condition ko, hindi ganito ang yung feeling ko tsaka yung condition ng balat ng bago madalas. So ibig sabihin, nagwo-work pa yung Pero to confirm everything, mainam pa rin na pa rin. Okay. May kumbaga yung time, ko na siguro ito by end of Jan, yun yung target ko na magpa-check. Okay, so may may 4 prayer warriors ka na nadagdag te? Maraming salamat. Sure. Question lang po, te. Yan, malakas po yan. Malakas po yan sa prayers. Lagi nasa simbahan to. The process po, kasi sabi nila yung colon cancer, yun yung pinakamasakit po eh. Pinakamasakit, tsaka pinaka-fastest. Opo. So, how do you feel po nung as in sobrang sakit? Kasi di ba sabi niyo nung una, yung tolerance niyo sa pain, medyo mataas pa yung level. Pero during the process po, yun nga, kaya hindi ko masyado siyang sabi ko bakit, kasi pasumpong-sumpong, yun lang, yung parang pasumpong-sumpong lang na talagang matindi na hindi ka makakakilos hanggat hindi nawawala yung sakit niya.
Yeah. Okay. Pero tapos pumayat din ako eh. Hindi yung payat na payat kagaya ng iba. Siguro kasi kahit walang lasa yung pagkain, basta gusto kong kumain, kumakain pa rin ako. Nakain yung Kasi try. yung iba, pag wala ng lasa, hindi ko makain, di ba? Eh ako, masaya akong kumakain. Was there ever a time ba na naalala mo na nagalit ka or nagtampo ka or parang nagiging masungit ka, irritable? May ganun po bang nangyari kayong naranasan? Meron din siguro kasi minsan yung parang ganito na nararamdaman ko tas gaganyan ka pa. Parang pero hindi more on yun na sa akin eh. Parang yung from outside na ano, parang gano'n. Diba nabanggit mo rin sa akin, di ba? Kung hindi sa mga kapatid mo, okay ka nang mag all the way eh. Babay Earth na eh. Oo. Alam mo, somewhere, hindi rin naman babay art kasi ang sa akin, ready lang ako sa consequence na kung ang i-apply kong modality, yung natutunan ko na through yung power of the mind. Our mind can make us sick, then our mind can make us ill. Knowing you, na-surprise ako na kilala kita na ganoon, yung ano mo, yung pananaw mo sa buhay, sa espiritu mo naman, lalo sa utak mo. Pero paano tinamaan ka ng depression? Simula pa dati meron ako. Sa mami ko yun eh. Sa mami ko galing. Hindi. Simula pa bata, yung mas pinipili ang iba kaysa sa akin. Gano'n. Mapa sa love life, mapa sa, alam mo yan, yung self-esteem. Yun ang inatagod ko, yung sa self-esteem, tsaka yung not enough. So, kaya siguro yung resulta na laging hanap-hanap, hindi pa ako ready, hindi pa ready. Kasi nga, yung feeling ng not enough, tsaka yung low self-esteem, tsaka low self-confidence. Pag hindi ko alam ang ugat, hindi ko siya mabubunod. Pag pinuputol mo lang yung sanga, lalong tumadami, diba? Lalong nangangalat. Nag-grow. Hanggat hindi ko laging kaya yung ugat dapat. Eh ngayon, nakuha ko na yung ugat eh. Very good. Madali So, na. masasabi mo ngayon, Te, na totally bagong tao ka na naman uli after everything? Oh, every time. Every time na may madidiscover na, ay, meron pala akong ganito. Oh, ganito pala. Oh, sige. Nakita namin sa inyo na sobrang positive yung outlook mo. Even na yung diagnosis sa inyo na ganyan. From the start kasi, di ba, ang laki nun. Kung 90%, so parang isipin nyo, parang, di ba, ang naisip nyo, parang, hayaan mo na, hindi ko kung hanggang kailan, di sige, parang ganun. Pero, meron po bang time na kayo lang mag-isa, bigla nyo napaisip na sobrang tapang nyo, humina kayo, nalungkot din kayo in a way? Oo, syempre meron panahon na gano'n naman talaga. Parang, wala yata akong ginagawang tama eh. Yung merong atake na gano'n kasi yun nga yung long time na ini-struggle eh, diba? So syempre may ano pa rin yun, sumusundot pa rin pero ngayon mas nalalabanan na. Kumbaga may mga tools na hanap na para kalaban every time na magpo-pop up siya. Ang isa siguro nung lalong kumbaga pagkakaroon ng will o parang excitement to live is nung narinig ko yung eulogy ng mami ko. Kasi, di ba? Nag-eulogy sila sa'yo? Oo, kasi hiningan ko sila eh. Morbid. Nung nandito kasi lahat di ba yung mga sister ko, nandun kami sa sa bahay. Sabi ko, sabihin nyo na sa akin yung mga eulogy nyo. Kasi kung sasabihin nyo yun, nang patay na ako, hindi ko na maririnig. Diba? So it's better ngayon ko na malaman para nang baon yun. Diba? At meron pa akong time, may chance pa ako na kung meron pa pala akong ma-adjust, pas lalong mas maging maganda o ma-resolve yung kung meron mang problema, diba? So meron akong time. Diba? So ngayon, sige te, ano yung eulogy ng mami mo na nagpaano sa iyo? Ano yung sinabi niya? Yun. Kaya nung umuwi ako inuwi ako para lang humingi ng eulogy sa mami ko. Una, sabi niya, ano mang klaseng tanong yan? Diba? Nagkaano kami ng hindi maganda. After ilang days, bumalik ulit ako, yun, ready na siya. Sabi ko kasi, susulat na lang daw niya. Sabi ko, sige, wala yung sulat. Pero sinabi niya, just to give a background, kaming dalawa ng mami ko is, parang lagi kami akong kaaway. Parang gano'n. Asat pusa. Sabi niya, sige, ready na ako. May sasabihin ko na yung eulogy sa akin. Ang sabi niya, wala na akong hihilingin kasi okay na daw siya dahil naibigay ko na daw ng sobre. Kumbaga yung nagawa ko na daw kung ano yung in-expect niya. Happy siya na wala na siyang hihilingin pa sa Diyos sa akin. So, kaya kumbaga na-fulfill. Parang happy na siyang doon sa na parang nagawa niya yung part niya, diba, sa akin. At ikaw bilang anak, kailangan mong marinig yon. Kasi parang hindi ba kaya ka nagkaroon ng depression, te? Part is because of your mom. Kasi nung nasa tiyan pa lang ako,
Kumaga dahil sa sobrang hirap din yung sitwasyon nila, 'di ba? Parang tinry ako ilaglag eh. Dapat wala ka ganun. Dahil kung mahirap na yung sitwasyon, kasi pangatlo ako, diba? Kasi yung sitwasyon nila, sa bundok kami nakatira, nakikitira lang sila yung sitwasyon. Alam mo yun, kaya yung dahil doon sa rapid transformation therapy, doon sa hypnotherapy, di ba, nagre-regress yun? So doon ko lang din na-realize na yung palang ano sa akin sa sitwasyon ko is nagsimula pa nung nandun ako sa tiyan. Yung memory ng unwantedness is nag-imbita doon sa ano, nung nasa tiyan pa. So hanggat hindi dinidelete, 'di ba? Hanggang hindi na-uninstall, kaya meron siyang effect pa. Kita mo talaga yung importansya ng communication. I mean, ate, sige, yan na nga yung sitwasyon ng mami mo. Pero I think, siguro matagal na sanang na-resolve yan kung constantly nag-uusap kayo at open kayo nung nararamdaman nyo. Baka malamang matagal na sanang naisarado yung issue na yan. Oo. Pero ang ano kasi, yes. Is busy kasi, syempre iba-iba sitwasyon, diba? Siya, busy siya, dahil sa dami namin, busy siya working. Diba? So, kaya doon kami, ang kumaga kami naman, kaya kami mas close sa daddy kasi siya ang may time sa amin na magkausap. So, ang mami ko, lagi wala kaming time for, kumbaga yung bonding kasi busy working yun eh. Kasi sa business, diba? Ganon. Pero at least now, kumaga bumaliktad ng lahat, diba? Which is a good thing din kasi yung resiliency na nabuo sa amin, diba? Mas lalo kong ramdaman na yung hiniling ko sa Diyos, kasi bago magsawa, ang hiningi ko, ang pangarap ko lang naman magandang marriage eh. Ang dinasal ko kasi sa Diyos is, ang ibigay niya sa akin, hindi yung gusto ko, kung hindi yung gusto niya para sa akin. Sa lahat ng process, hindi ko kagad naiintindihan. Pero every time, the process, dun ko na kaya siya ang binigay sa akin kasi that's what I need. Even dun sa, yung sa opposite, to push you. Merong pros and cons, pero depending na lang talaga kung paano mo titingnan. Pero hindi laging happy. Years of battling, yung kung nasa ng focus mo, ano ang gusto mo? Makatapos, makagraduate, maabot mo yung finish line strong o wag na lang abutin yung finish line. Opo, totoo po yun. Actually, hindi namin ina-expect na ganito yung flow ng usapan. Kasi, I'm not sure, kasi ako din, may mga family din ako or may mga malapit din sa akin na na-diagnose ng cancer and eventually, nawala na po. So parang bigat yung kwento pagdating sa cancer. Hindi namin ina-expect na ganun ka-positive na actually, ito yung hinuhope namin eh, na maging flow ng kwento. Hindi naman eh. Yeah, kasi parang gusto nating magbigay ng hope talaga. Kasi may mga, yung buti-buti po kayo eh, yung parang kayo, sobrang tinanggap nyo, in-embrace nyo, pero hindi kayo nalugmok. Ano ba, iyak na lang ako sa gilid. Dayaan na lang, oo. Dinala nyo na lang ng dinala. Parang, oo. Hinarap niya, nilabanan niya, may mga suporta siya, pamilya niya nandoon, yung husband niya nandiyan. Nag-aaral pa niya. Ikaw pala to, ha? Oo. Tapos bukod sa nangingialam sa doktor, may sariling research, diba? Ganun ka-positive. So parang, yung iba kasi parang, di na lang, wag na lang, ayoko na, kasi doon din naman pupunta. Mga ganyan ba? Masarap makarinig po ng ganyang kwento, ganyang journey na yung paglaban po natin doon sa Big C, diba na tinatawag. Hindi lahat naririnig nung iba na lumalaban sa cancer. So usually, yung tapang, no? Andun talaga yung grabing tapang. Parang lahat na ng katapangan na ano yun. Ganun. Parang beyond her own life, yung katapangan ni ate, na parang kahit ulit-ulitin at buhayin siya. Ako si Charito, cancer ka na. Gagawin siya, oh. Diba, may malaki ang yung big C niya ni cancer eh, no? Charito. Hindi. Ganda yun the big C. Still, na talagang yung arrange. Yung promise niya na binigay niya na all things works together for good for those who love God and who are called according to His purpose. So, kung naniniwala ka na may purpose siya sa buhay mo, everything works for a reason, di ba? Yes, everything works for your own good. It's not happening to you, it's happening for you. Kasi di ba po, nag-plan yung kayo ng sister bonding even before you were diagnosed with cancer. Pero yung plan, pwede naman kayo mag-bonding sa US, pwede naman kayo sa Pilipinas, pero inadya niya, nadyaan. Na dito, first time. Tsaka first time, nabuo kami, di ba? Exactly. So talagang pinlano niya lahat. As in, orchestrated.
Mm-mm. Oo. Di ba parang doon mo mararamdaman na love ka talaga. Di ba? Kaya Sobra. no room for bakit ganito, ba't down ka, di ba? Correct. Kung Exactly. feel mo. Pagka Tsaka, ayaw niya yung nagwo-worry po, 'di ba? Ang gusto ni God, parang ako bahala sa parang gano'n. Huwag ka do not mag-alala. worry, do not fear, di ba? Yung dalawa lang naman ang ano niya. Right? Tsaka, tingnan mo, di ba, dati ang ano ko ang mami ko, pero ganito ka strong dahil sa mami ko. Kasi nga Yes. hindi niya Grabe pa yung So, yung ikot, no? resiliency, di ba? Di ba, yan Oo. ang ano niya, kaya niyang i-turn Turn around na akala around. mo enemy, Yes. yun pala yung ano mo, yung kumbaga, support niya pala yun na para makuha mo kung ano yung gusto niya makuha mo, di ba? That's true. That's Kaya, true. love your enemy. Mhm. Oo. Correct. Correct. Kahit po mahirap, love your enemy talaga. Try po namin, Oo, ha? kasi, May pinsan, 'di ba, may Try po namin talaga. Kasi hindi, kung ayaw mong matapos yung struggle mo, sige, wag mo munang i-love. Oo nga. Kasi Teka yun lang ang naman. yun ang easiest way. Easiest way na hindi wala ka nang mararamdaman kasi you will under sa pag natutunan mo yung utos niya na love your enemy. Yun lang ang susi for freedom. Wag Nakakatuwa niyo hintayin na magkaroon ng freedom token. Ayan ang freedom token ko. Yun nga po. Oo nga. Nakakatuwa po yung mindset nyo po talaga. Na parang lahat, kahit negative situation, you turn to positive in a positive way by Mhm. accepting kung ano yung situation. Mhm. Kasi isang ano din po yun para to help you to cope up yung nararamdaman nyo. Kaysa yun nga, mag-dwell kayo doon sa problema, doon sa Mhm. sitwasyon. Kasi lalo kayo malulungkot, di ba? Pag yung kung ano yung mismo problema, yung iba pa yung iniisip Mhm. nyo. And nakakatuwa, I think isa din yun sa mga, so Mhm. parang talagang saludo kami na doon sa kung kayang gano'n ang harapin Mhm. Lahat yung iba ano natin na kapag nagkakaproblema, parang Mhm. nagkakaroon ng depression, yung anxiety, lahat. Pero sa inyo, parang di namin naramdaman na nung nagkaroon kayo ng problema, binigyan kayo ng problemang ganyan. Isa pa yung ginawa niyong way para tumibay yung paniniwala niyo kasi nag-hold on kayo kay Lord. So, kasi sabi niyo, di ba, yun nga yung colon, parang siya yung pinakamabilis. Pero God gave you parang chance na parang i-extend yung buhay niyo. And dahil din yun sa faith niyo po. So, salamat Mhm. po doon sa inspiration na pinaano niyo sa amin, na Mhm. in-impart niyo para sa amin. And I know na marami po kayo may inspired and matulungan through this na Mhm. po, na testimony Salamat niyo sama. sa amin. Ang ganda po ng journey ninyo na Po. And we na-share. pray for you po talaga na Salamat, salamat. continue po yung complete healing. Mhm. Salamat, salamat. Ano yung lesson na natutunan ninyo bukod sa magbukas ng CD? Aha. Yun. Mga alam. Na-love ko ang science, tsaka na dating-dating hate ko, dahil yung na-love ko ang science, kung gaano ka-amazing yung katawan natin, yung power na binigay sa ating katawan. Kasi masyadong hindi natin nabibigyan ng panahon yung katawan natin. Huwag yung intayin na magkaroon pa ng ganito, na limited yung masusuot, 'di ba? Para hindi gawin ang gawin hangga't may panahon kasi hindi natin alam kung ano meron bukas, 'di ba? Na Kaya kapag may sabi ko, nararamdaman, huwag yata i-take for granted. Huwag nang Aha. palalain. Oh, what have you become after this? I become me. Dahil sa environment, namomold tayo, di ba? Sa experience, sa heartache, na ganito. Kung ano yung dinesign talaga sa atin nung dumating tayo dito, along the way, nakalimutan natin kung sino tayo, na kinreate niya. Ngayon na na-eliminate, na-filter out yung mga hindi dapat bigyan ng panahon kasi we are called to enjoy itong creation, diba? Tsaka yung tayong kinreate niya. Dahil dito, lumaya ako at nakilala ko yung higher self ko. Na kumbaga, nabalik ako dun sa kung ano yung design niya sa atin originally. Congratulations, Tay. You have come. You have arrived. Yes, Palagi I'm natin home. usapan yan. Ang nangyari sa'yo. Mhm. Di ba sabi nga, malalaman mo kung sino ka, ano ka. Like, who are you kapag nasasaktan? Mhm. Who are you kapag natatakot? And who are you kapag meron? Who are you kapag wala? Isa lahat kasi, ano yan alam naman ko, hindi na ako pumipili ng isa-isa if I can do all. I know! Grabe. Diba? Pag nasasaktan ako, mas ako tumatapang Saka ngayon, mas lalo siyang nabuo kasi nawala yung takot. Kasi dati parang, baka ganito, baka ganito. Ngayon na nabigyan ka, parang nung nagka-pandemic, di ba, akala maraming na-discover o nalaman tayo na Yes. dahil nung pandemic. So ngayon,
nung nagkaroon yung sa akin na ito, parang doon ko lalong na ano na, hindi ko alam kung yung panahon, hindi laging may panahon. Yung maximize, yung enjoy yung every moment, saka yung day. Kaya yung mga wino-worry, mga material things, yung attachment, yung na-detach, yung process of detaching dun sa in everything and in just enjoying life. Hindi yung life lang na gusto mo, kung hindi yung life na dinesign nung nag-create ka. Yun ang laging sinasabi ko dati sa mami ko, I don't settle for anything less than God's best. Dahil dito sa cancer, doon ko na-realize, doon ko na-identify kasi, na-aware na sabi ko, I don't settle for anything less than God's best. Bakit yung binigay sa akin, na which is yung best, di ba, na binigay sa atin, hindi ko naman siya pinangangalagaan. Hindi ko ganun ka-appreciated. Diba? Naghihintay ako, ma-appreciate ako ng iba. Kung ako nga mismo, hindi ko ina-appreciate, bakit ko i-expect na ma-appreciate ako ng iba? Saglit lang ha, mag-gym lang ako, te. Bye! Kung naniniwala tayo na God is in control of everything, kailangan paniwalaan din natin na He is in control of everything. So everything that happens, may it be good or bad, we have to look to see kung ano yung purpose niya, seek yung purpose niya, hindi yung the way we see things. The journey, may it be good or bad, be grateful kasi meron siyang purpose for you. A plan to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and a future. Yan po yung lagi naming sinasabi lagi, yung parang laging may reason, lagi may purpose yan. Yung parang laging kung meron kaming na-encounter na problems or meron kaming challenges na hinaharap, parang excited kami anong next. Yun ang lagi namin iniisip. Excited kami ano kaya yung ibinigay sa atin next. Kasi mahirap to Bakit kaya yung ganon? So ano kaya yung next nito? Sobrang blessed lang kami siguro na kami yung magkakasama until now. Not really physically, but at least magkakaibigan pa rin kami hanggang ngayon. Kami din support system ng isa't isa. Sarap lang po na may ibang tao pa rin na nagsasabi pa rin, nagre-remind pa rin sa amin na ganito dapat yung outlook natin sa buhay. Kasi kung kami lang, baka di na kami maniwala So at least may ibang tao na nagre-remind sa amin. Isasama namin kayo sa prayer namin from now on talaga. Tsaka ano na talaga kayo, ready for harvest na fruits. Good. Dahil yun yung nakita ko nung sa podcast na pinanood ko Diba? Sarap naman. Sarap naman po. Coming from you, nakakatawa po. Kaya ako din excited kasi nga to meet you naman face to face kasi 'di ba na kumbaga nakita ko na parang nakita ko na who you are tapos pa siya 'di ba. Looking forward po kami diyan. As in. Thank you po. 1 year pa lang naman po yung podcast na Tsaka isa pa lang yung napanood ko, 'di ba? Pero nakita ko na kagad baka po maano kayo sa amin pag napanood niyo yung ibang episode. Basta wag po nilang panoodin. Moving forward na lang. Kasi hindi nyo alam na lahat ng sinabi nyo doon, it's stand talagang marami pang matatouch na buhay. Tsaka only those who are willing. Kasi nga only those who seek will find. Yes. Correct. Diba? Correct. So, yes. Just don't wait for others. Mag-focus lang kayo na mapagbunga nyo ng mapagbunga yung puno nyo. Diba? Yes. Thank you po. Fellowship din to Every time alam mo pag-focus. Sobrang thank you ako ate at talagang pinaunlakan mo ako. Kaya sinabi na parang hindi ka pa handa. Hindi kita pipilitin kasi syempre, ang hirap noon kapag hindi ka handa. Baka hindi lumabas yung talagang totoong purong sagot mo, di ba? At sobrang natuwa ako na pinagdasal ko na mag-iba utak mo. Alam mo, in the morning, sabi, good morning, Em. Sabi ko, ang bilis na sagot. So, nagbago ang isip ni ate. So, sabi ko, thank you ate kasi I would not want anybody else na makausap sa ganitong sitwasyon, lalo't ganito kasensitibo. In fact, nag-briefing kami na kung ano pwede naming itanong, di ba, tinanong kita kung ano pwede, i-edit namin kung hindi ka komportable. Pero it turns out na parang lahat naman ay naging okay. Kasi parang, yung pinagdadaanan mo, ang bigat nung kung tutuusin, pero ginawa mong parang palitan. Alam mo yung parang malinis, makinis, parang lightly, pwede naman pala, kaya naman pala. Number 1 talaga is, kapag may pamaniniwala ka na alam mong anak ka ng Diyos, hindi ka matatakot. Matatakot ka sa bukana, pero marirealize mo, saglit, may Panginoon ako
Ano ba naman tong sakit na to? At saka pinahiram lang ang buhay sa akin. Diba? Na andito ako para saksihan ng kanyang mga kahiwagaan, kapangyarihan, kadakilaan. Hindi to para angkinin ang buong buhay ko, andito lang ako sa lupa. Diba? Pangalawa, salamat din kasi kumbaga parang pwede mo namang sabihin na hindi kumbaga hayaan mong tapusin ko tong sitwasyon na to. Pero hindi. Ando pa tayo pero hinayaan mong ma-guess ka namin. Kaya sobrang thank you. And sabi ko nga sa iyo, kung nakikita mo na sa amin yon, just the same way na nakikita ko sa iyo. Yung gusto mo na maging inspirational, maging motivational speaker, congratulations, you did the first thing na lumabas ka na sa shell mo, 'di ba? Nagpo-podcast ka na. So, thank you sa time mo. At thank you rin talagang sobrang ini-share mo sa amin lahat, even yung sa nakaraan mo, sa pagkabata mo, sobrang ang daming realization nun. So, yung mga nakikinig sa amin, kung may mga kamag-anak kayo, may kakilala kayo na may pinagdadaanan, na may sakit, please, supportahan natin sila, moral support, kamustahin natin sila, at ipapanood nyo tong podcast na to kasi hindi nyo alam, baka nga, nag-iintay lang sila ng mga ganitong klase ng usap na para magpalakas ng loob nila. And of course, lagi talaga iba ang prayers. Ako may kalokohan ako sa buhay, pero pag iba ang panalangin talaga. Kahit hindi na kami ganun kayaman, hindi na kami pinagpala sa mga material na bagay, basta alam ko anak ako ng Diyos. Kahit nag-chubby tayo. Okay ng chubby. Okay din ano naman yan, basta healthy, diba? Exactly po. Kung gusto natin magbigay ng support dun sa mga taong yan dumadaan, wag mong kamustahin dun sa sitwasyon niya. Alam mo na nandun siya, pag kinamusta mo pa, lalo niya pang aano sila dun sa sitwasyon sabihin, no, I'm praying for you. Kumbaga, I'm happy for you. Kumbaga, na yun ang support kasi kasi pag tinanong mo ako sa kondisyon ko, hindi mo ba alam na nagsasuffer nga ako sa ganito, tapos, di parang, mag-share ako sa iyo. Okay, oo nga no, tama. I'm praying for you. Di ba nabanggit mo before yan? I'm praying for you. So kasi parang ang ano doon is at least merong yun ang comfort na mararamdaman nila na may kasama sila doon sa sa journey, 'di ba? Na hindi yung dahil na alam yun kasi nga the more na pag pinakwento, kaya yun yung hanggat maiwas mong maraming tao makalam kasi nga, parang hindi maraming alam i-handle, tatanungin ka ng tatanong, papakwento sa'yo yung sitwasyon, lalong naiisip mo, nararamdaman mo, lalong nagla-lock-in siya. So, kasi whatever you focuses on, you get more of. So, kung ang focus nasa sakit, then all the more, manganganak kayo. Kasi may chemical reaction yun sa loob ng katawan natin. That's true. Sa tingin ko, ang better na mas magandang itanong is, what makes you happy? So, madidirect yung isip sa happiness side. Para malaman mo rin na ano pa yung pwede mo magawa na to make her happy, diba? Kasi mabibigyan ka idea what makes her happy. Kasi minsan what makes her happy, hindi naman yun din ang nakaka-happy sa kanya, diba? Okay. Para i-re-angle mo lang, ibahin mo ang angulo. Pero naandun din naman yung so don't dwell on the problem. Kung hindi, maging yung sa solution, tsaka kung ano pa yung, di ba, kasi kung alam mong ilan na lang yung natitira buhay, tapos gagastusin mo pa ba't ko pa ikukwento sa'yo? Sayang naman yung time. Diba? Kasi, diba? Pag tinanong mo, kamusta ka? Kamusta, at nagdadaanan mo ngayon? So parang ikaw, babalik ka na naman sa nalungkot na naman. Diba, madidepress ka lalo, diba? Yeah. So, tama. Alay kung ang tanong mo, what makes you happy? Ano pa yung mga gusto mong gawin, diba? Yeah. Diba? Okay, anyway. Thank you for that, ate. Kasi talaga. Tama yung ganong analogy. Natutunan na yan. Ayun, again salamat talaga. Kasi dito ko nakita yung embodiment ng taong kung kailan ka mahina, doon ka malakas. Ikaw yun. Oo, ikaw talaga yun, So, thank you again sa oras mo. Thank you sa pag-share mo nung knowledge mo, nung wisdom mo. At salamat sabi ko nga, lagi ko kinukwento, ang daming wisdom ako na dinadala hanggang ngayon dahil kay Ate Charito. So, thank you for that. Ano lang yun, channel lang. Galing sa kanya yun, dumaan lang. Message po nasa podcast na namin. Yung na i-podcast na.
Salamat din quickly sa pagiging lang. channel. Di ba lagi mo, si ate kasi minsan, pag almano kukwentuhan kami, mga tao talaga na hindi nila nagigets yung pinag-uusapan namin. Pero ang sinasabi kasi ni ate, kapag ikaw may gift ka, hindi mo kailangan i-explain kung ano yung kinukwento. Kasi nagigets mo. So, yung point, di ba lagi mong sinasabi sa akin tayo yung thought, yung line of thought mo, di ba? Yung line of thought mo, di ba? Kumbaga parang babantayan mo yan. Kumbaga, hindi binigay sa yan para negatively, i-take yan. Parang lagi mo siyang iano as positive. Let us remember, we in the holy presence of the Lord, we bless ourselves in the name of Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, we thank you and we praise you. We thank you for this day, O Lord, for another day that you have given to us. We thank you for the blessings, for the gift of our family, our friends, our loved ones. And for this day, O Lord, we thank you for the good health and the time you have given to us to share this podcast, O Lord, with our sister Charito. Lord, we thank you for the gift of her life, and we pray and ask for your continuous blessing to her, O Lord, and for the complete healing. We also pray and intercede, O Lord, for those who are suffering right now and those battling with cancer and those in the traumatic conditions. May continue to give them the hope give the strength like you given to Sis Charito, O Lord. Lord, we also pray and for those who needs healing physically, spiritually, and you come to know to them that take your place in your Holy Spirit with them, O Lord. We also pray and we believe that nothing is impossible with you. In your hands of power of healing, and in your heart, O Lord, we know that you always love and give us mercy and compassion. Lord, we pray that each of us may continue to have faith and trust in you, that everything that happened to our life is for your plan, and we pray that everything happens for a reason. Lord, we ask that continue to help us and never separate us with you. And we pray for our family and loved ones who are not with us. And you continue to bless and guide us in every day. We ask and your complete trust and thanksgiving to you, O Lord, in every day in our life. And may you be always with us and never separate us with you. This we ask, we Lord, with the intercession of Mama Mary and all the angels of state. This we ask, O Lord. Thank you and never separate us with you. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Amen.